Hello mga lods at good evening, magandang gabi sa ating lahat. So ayan at ayan, welcome back sa ating munting channel at eto nagbabalik na naman tayo ulit sa ating Ortic TV. So ayan at ito as usual meron na naman akong i-share sa inyo. So yung mga ano ko dyan, mga bagong subscriber, maraming thank you. So ayan, shout out sa inyong lahat at hindi ko man kayo kilala ay nagpapasalamat tayo no na nag-subscribe kayo sa aking channel. So ayan at ito yung i-share ko sa inyo ngayon mga lods ano, at Concert EB502A old model na original. So ayan. So yung mga original walang semento. So yung mga clone ngayon, yung mga gaya no ay kulay black din ito sa loob. Itong pinaka niya no. So ayan. So ayan, ano na naman yun, grabe na itong nangyari sa amplifier na to. Galing na to ibang tech. So sabi ng customer papa-repair niya lang. So sa tingin ko di naman ata repair lang dapat gawin natin dito, kasi nandito na mahiya naman tayo sa alikabok or dumi. So ayan, iba na yung kulay oh. So need na paliguan to. So ayan oh, medyo ano na. So ang problem lang daw nito, itong volume at saka itong balance hindi nagpa-function. So hindi ko pa naman na-testing, basta yun yung sabi niya. Master volume at balance yung problem. So at padagdagan niya din ng ng Bluetooth or yung USB board ano. So ito at tanggalin muna natin tong board kasi yun naman yung sabi niya. Tumutunog naman daw kaso nga lang ayan. Ang nangyari, nakadirekta ang kanilang output, itong kulay green na wire, ayun. Direct to the point na at saka putol na. Ayan, ano kayang ginawa nila dito? Ayan, direkta na, hindi na siguro nagki-click yung relay, kaya ang resulta jumper is the key. So ayan. So ganyan talaga mangyayari. So ayan yun mga lods, yung expression ko mga lods na so hayaan nyo na lang yan, huwag nyo napansinin kasi parang gano'n na parang expression ko na kumbaga sa DJ pa yung mga radio announcer, di ba? So kapag naririnig nyo kapag nagsasalita yan sila, tapos tapos ang daming ang. So ayan, yung sa atin ganun lang din. So wag nyo napansinin. So ayan, at continue lang tayo. Tanggalin ko muna yung mga board at nang malabhan natin. So yung mga lods, ito natanggalan natin yung board. So linisan muna natin to kasi mahiya naman tayo, nandito na sa ating kamay. Kahit sabi niya kasi nag-offer sana ng recondition no? So gusto niya repair lang, so linisan na lang natin, paliguan lang natin to. So yan, tsaka itong capacitor maliit at tsaka parang tuyo na, ayan o, yun ng palitan. So yun, at tsaka parang sunog na din itong 10 ohms, so need na din palitan. At need din natin ma-check to, bakit ayaw mag-click ng relay, bakit sila nag-bypass dito. So tech naman ata gumawa kasi binaypass dito, 'di ba? So yan, ito lang yung kailangan natin ayusin. So mukhang goods pa naman yung madumi lang. Kumbaga malikabok lang So ito. At lalabhan ko muna saglit. Tanggalin ko muna tong capacitor at saka itong relay kasi need natin to ma-repair ngayon. Dahil nga ay need nila bukas ng hapon, so baka gagamitin, siguro baka may party, saka paypayos kapag gagamitin na. So ganyan talaga ang sakit ng Pinoy, kung kailan gamitin saka din papayos. Yung kawawa yung technician mamadaliin na. So ayan, continue lang tayo. So yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na po mga lods at pakita na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So meron akong binibentang mga lods sa Shopee natin, pasingit na lang no, isisingit ko na lang. So meron akong complete parts nitong Concert, itong mga dito, yung dito sa kanyang surround. Kapag kinalawang na po yan lahat, kunyari ganito, kung para sa akin to, gusto ko recondition na to. So kaso ang sabi ng ating customer ay i-repair lang. So kasi nga yung budget na din ay siguro yun lang itatama lang din natin sa budget niya, kasi kapag naman tayo din ang kawawa So ayan, so meron ako binebenta yung para pang recondition ng ating Concert. So ayan,
dalaw-dalaw na lang kayo doon sa Shopee. So Ortec lang din, i-search nyo lang Ortec. Ito na, natapos na natin laban mga lods. So patutuyuin na natin to. So yun o, i-blower muna natin para natin i-hot air ano. So para matanggal-tanggal yung existing na tubig. So kaya naman natin siguro patuyuin to kasi may hot air naman tayo. So yan, medyo lumiwanag na yung board. So yung ibang mga takot basain yung board nila at sabihin kinakakalawangin na yung pyesa. So huwag kayo maniwala doon. So basta patutuyuin nyo lang ng maayos yan, hindi yan kakalawangin. Kasi iti-treat naman po natin yan. Basta always treat, no? Iti-treat natin yan ng clear natin yung ano din siya, lacquer clear paint ano. So dalhin natin sa labas, i-blower muna natin. Saka natin i-hot air. Tapos ko lang yung video, kunin ko na yung blower natin. So ito, unahin muna natin yung mainboard, saka na yung ano. So baka maingayan kayo, so ipopost ko na lang at yan ako na lang itong mga lods at baka mas maingay yung blower natin kapag continue natin ang pag vlog ano. So post ko lang, then kapag continue lang tayo sa loob. So ito pala, ganito yung ano nyo, bilhin nyo mga lods, itong 190 clear tapos lacquer siya. So kapag in-spray nyo po yan dyan sa mga ano, sa mga resistor, ay kakapit po itong ano, itong ating clear paint na kumbaga magiging shielded yung mga paa. So hindi na siya basta-basta kakalawangin ano. So ayan, mura lang naman to, nasa 100 lang. So ayan, lacquer siya, lacquer. So ayan, continue na tayo. Ito mga lods, hot air na natin. So para masigurado natin itong mga connector ay tuyo ano. So ayan, at medyo tuyo naman na pag blower natin. So pero may basa-basa pa rin talaga. So i-hot air na lang natin. So importante itong mga connector at kapag ito namang mga switches or itong mga ano, so dito nyo lang i-hot air sa likod para safety yung mga plastic ano, hindi malulusaw. So ayan, ganyan lang mga lods. So ito, hot air natin puno natin. So 200 degree lang yung ano ko, hot air ko, then malakas lang yung hangin. Kasi pag sobrang init din ay malulusaw. So itong mga connector, wag nyo i-direkta dito sa kanyang plastic ang pag ano, dito lang sa likod. Ito ang pinaka ano niya para matuyo no. Kumbaga initin nyo lang dito sa likod. Ito mga switches. So daming ano dito, maingay yung mga aso kasi nga nanganganak na yung mga ano, mga aso, ingay na matuta. Tahol ng tahol po yung mga malalaking aso. Dito sa kapitbahay natin ano, so maraming aso, dog lover. So ito. Tutuyuin lang. So, para ma-repair natin agad kasi kailangan bukas. Dandaanan nyo lang, kung gusto nyo manihatid, dandaanan nyo lang. So expert lang ang pwedeng magano. So kapag hindi pa masyado, dito na sa ilalim. So ito na naman. So ito.
Hatir-hatir lang tayo. So mukhang luma na din. Sabi dalawang volume lang yung problema. Mukhang kinalawang na itong mga potentiometer nya. Kasi galing to ibang tech. So tayo lang yung sumalo. Pinasalo sa atin. Tayo yung tagapagligtas. Dakilang tagapagligtas. So yan, baka umabot ka dito sa ating video mga lods, ano. So kung nanonood ka man or hindi ka pa nakasubscribe dyan, kaya pa-subscribe na po at pakita na notification bell at ilagay sa all para ma-update ka kung meron tayong mga bagong upload, ano. So yan, tamang init lang, 200 degree. Dito na naman sa likod yung mga connector, paan ng mga connector, para sure ball tayong tuyo yung ano natin. Baka pag salpak natin ay uusok lang bigla. Nagkanda short na, no. Itong sa mic, hindi ko siya masyadong binasa dito kanina sa mic para hindi mapasukan ng tubig. So kasi ikukuton badsan lang natin yan ang paglinis sa loob. Hindi natin yan kailangan basahin ng tubig. So check na lang natin itong mga potentiometer nya mamaya, no? Kung buo pa ba yan sa ano yan, sa bus treble at saka sa mid. Tapos natin ito patuyuin, iti-treat na natin. So ito yung importante dito, itong main amp. Ayos din yung blower natin, ang lakas, bumuga. Tanggal talaga yung mga tubig-tubig. Safe na yung ano kasi tinanggal natin. Kasi hirap kasi pag mapasukan yung relay natin. Kaya okay lang kapag isama nyo sa paglaba. Kapag ibibilad nyo naman sa araw, matutuyo lang yun, ano. So ito may jumper na pala to sa likod mga lods. Ayun, no? Jumper na yung fuse. So may wire na nakakabit, oh. So minagic na ng unang technician. So hindi man lang pinalitan ng fuse. May fuse namang binibenta mo. Mura lang naman ang mga fuse. Ewan ko bakit ginaganyan nila. Baka walang ano doon. Posible naman sa Moga City. So hindi naman ata sa sa probinsya talaga. Nakulang yung mga piyesa. Okay lang din naman kasi manipis lang yung pinag-jumper niya. Okay lang din. Huwag lang yung isang buong wire na, no. Isang hibla lang naman yung nilagay. Ito, mukhang tuyo na to. So, ayan, okay na. Tuyo na yan. Lalagyan na natin ito ng capacitor. So, yung ano niya, oh, kaya mukhang natin itong 10 ohms.
Hindi pala siya sunog mga lods. Na ano lang pala siya. Kumbaga yung ano, yung dumi. So palitan lang din natin, baka isipin ng customer sunog yan. Sabihin bakit hindi ko pinalitan. Masisi pa tayo diyan. So palitan natin yung capacitor kasi yung capacitor niya ay tuyo na, no. So ito wala na, oh. Wala nang ang gaan na. At saka umaalog. Ito din naman yung pinalit nila. 50 volts. Although parang okay pa naman, pero hindi na din palitan kasi nga dito parang nagano na siya. Itong pinakapaan niya parang bumukol na din siguro nga ay unbalance or unbalance yung UF nila. So marami naman tayo dito, palitan lang natin. Ito na siguro, kahit maliit brand new naman. So. Pero mabigat din siya mga lods, ha. I-check natin ito mamaya kung legit na ano to, na 10,000 UF. Yan na ilagay natin kasi wala naman sa usapan ng capacitor ang pagpalit ng capacitor. Basta yung usapan is i-repair lang. So, pero palitan pa rin natin. Ganyan tayo kabait. Kasi ako rin yung ano niyan. Ako rin yung sa akin din ang bagsak niyan kapag magpatugtog sila doon or magsa-sounds na sila, pangit yung tunog. Ay gawangan din natin palitan yung capacitor. Ay tayo pa yung masisi. So hirap na. Ito yung sa unang repair natin, yung binili nilang peke, so iniwan na lang nila. Kasi ayaw din nila kasi nga maliit yung pinadala ng ano sa Shopee, maliit ang dumating, so hindi na pinalagay. Kasi power amp naman yun, yung kinonvert natin sa 737 mga lods. So mabigat naman. So tetest natin kung ilang UF ko. Kunin ko yung capacitor tester ko. So yun mga lods, ito yung tester natin. So ayan, oh. Ay ano natin, zoom natin konti, ayun. So legit naman siya na 10,000 mga lods. So 9,918 UF. So it means legit to. Kahit maliit siya kasi mabigat siya mga lods, eh. Maliit siya, yung size lang na maliit. Yung laman naman ay totoo. So itong tester natin ay in-improvise na natin yan. Wala na, direct na sa adapter yan. So ayun, 9,983 UF. So ayun, okay naman. At tamang-tama naman yung value. Kahit maliit siya pero mabigat. So ipo-focus natin. Ayan. Mo-focus kasi naka-zoom tayo. So 63 volt by 10,000. Itong isa, testing din natin itong isa. So ganun din, 9,602 UF. So ayan, goods na goods. So lagay na natin to. So sa next yung mga capacitor ni ni Padon ay try natin isasalang dito mga lods, tignan natin kung ilang UF. So ayan, in-improvise ko na to. Tignan natin kung ilang microfarad yung mga Padon na capacitor. Kasi ang lalaki din, eh. Ang tataas ng UF, ang microfarad niya. So ito, tanan na natin. Matapos na natin po ngayon. So wala naman, hindi pa naman bugbog talaga itong board na to. Ayun nga lang, pinagja-jumper. Ayun, tanggalin na natin pala to.
walang part sa kanila, nasunog yung fuse. Jumper ang hindi naman ata sunog ang fuse nito, so hindi naman siya mga lods. Siguro baka naglo-lose contact kawa nga ng itong fuse holder niya ay itim na or madumi na. Hindi naman pwede kalawangin kasi copper yan. Size, it doesn't matter. Meron naman kasi ganito mga lods maliliit, ito katulad nito, magaan siya mga lods. Ito magaan, or siguro tuyo lang talaga kasi nga matagal na din. Palitan pa rin natin kahit hindi kasama sa kontrata. Ayan, mahirap. Parang iksi ng mga paa nito, iksi talaga, parang maabot sa ano. Sunod natin yung relay niya, balik na natin. Baliktad. So meron din pala akong bentang ano mga lods, yung parts ng pang recondition sa mga 735. Alam ko kasi ay kakalawangin yung 735 na Sakura. So kaya ang ginawa ko, para hindi na kayo mahirapan kung meron kayong mga nire-repair dyan, gumawa ako ng buo complete parts ano. So yun, nasa 800 plus lang nandun sa Shopee ko. Hindi na kasama yung mga capacitor kasi pag isama ko yung capacitor 1000 plus. So kaya tignan nyo na lang sa description. Yung iba kasi nakakala nila yung mainboard ng Sakura 735 yung binibenta natin. So tignan, basahin nyo muna sa description, nandun naman yung mga part list. So ganoon na lang mga lods ano. So yun, hindi na kayo mahirapan, para hindi na kayo magpunta-punta kung saan-saan magbili ng pyesa. Ay yan nyo na lang, doon na lang kayo bumili kasi nandun na, para antayin nyo na lang sa inyo no. So ito, pupus ko na lang yung ano natin. So tatrabuhin ko muna to at para hindi masyado mahaba yung video natin. Mga lods, natapos na natin. So ayan na yung amplifier ni customer. Sana'y matuwa siya sa ating ginawa kahit hindi niya pina-recondition. Ayun, nagmukha pa rin na-recondition. So ayan, dahil mabait si customer, mabait din tayo sa kanya. So ayan, na-treat na natin yan lahat. So ito original pa na concert ano, yung old model. So tignan niyo yung ano, input jack, iba yung ano niya. Dito magka-size sila ano kapag magpapalit ka ng ano, kasi yung butas dito yan oh. Old model pa talaga siya. So ayan, so mukhang bago na ulit as usual. Yun naman yung ginagawa natin sa mga amplifier ng ating customer, ay ating inaalagaan. So alam natin, alam yan ng ano, ibang mga subscriber ko dyan, na customer ko din dito. So subscriber, nagiging subscriber ko din sila. So wala naman silang reklamo sa kanilang amplifier, bukod lang sa hindi walang sunog, tapos may problema naman ano, maliit lang na problem. So nafi-fix out naman kapag ano. So pinapadala ko naman ulit sa kanila. So ano, parang ganoon na din siya mga lods ano. So as in hindi naman talaga malaking problem. So hindi ko lang na-perfect kasi hindi naman tayo perfect. So ayan, ang bago na ulit as usual. Yung trabaho natin. So pinalitan ko pala siya ng ano, fuse ano no, kasi nga ito kinalawang, naglo-lost contact na siya mga lods, kinalawang na yung ano niya. So yung diode naman na putol ay pinagdugtong lang na, pinalitan din natin. So ayan, so hindi na nga lang mahaba. So yung ano yan, yung mga pinagbubunot ko dati sa mga board na ano. So actually may bago naman ako, tinamad na ako magkuha dun sa drawer, ito na lang. Goods naman, original din naman yan. So ayan. So ayan yung mga gustong magpapa-repair dyan. So PM lang kayo sa akin. So huwag kayong mag-alala, marami tayong pyesa, kompleto tayo ng pyesa dito. Kompleto tayo ng mga parts na pang recondition. So hindi ko muna to siya ilalagay mga lods sa casing, kasi nga ay
bubutasan ko pa to dito kasi papalagyan niya ng ano, ito. Gusto niya may USB na. Kasi old model nga daw. So gusto niya naman magiging latest yung kanyang amplifier. So ayan, yan yung gagawin natin bukas. So hindi naman tayo pwede magbutas ngayon kasi gabi na maingay. So magising yung si kulit natin, alam nyo na. So ito, good morning, update tayo. So while nagkakape tayo, so ayan, ito continue tayo sa ating ginagawa. So nabutasan na natin. Ayan, pag maglagay kayo ng ganito mga lods, ano, so ang susukatin nyo itong nasa loob, itong ano ng ating USB board, yung pinakaano niya, itong ano, at then binawasan ko lang siya para naman ay hindi masyadong malaki yung butas. Itong pinaka plastic niya binawasan ko lang kasi pasasayad kasi dito sa ano, sa ating itong pinaka casing ng ating amplifier. So yan, ganyan lang mga lods, ano? So tignan natin ngayon kung saan tayo pwede magkuha ng supply. So tuturo ko lang sa inyo kung paano gagawin, ano? So share ko lang sa inyo. Kasi minsan kasi kapag ka-direkta natin yan siya doon sa ano, sa pinaka tone control, mag-ground looping yung ground nito. Yung ground ng ano, yung itong wire na to, itong black ng blue, itong pares na to. Itong supply ng ating surround ay ito din yung supply ng ating tone control. So ang gagawin natin dito, minsan kasi nag-ground looping yung mga ganito na board. May humming siya kapag nakatap na, no? Kumbaga itong sa main ground at itong ground din, main ground din ng ating surround, kapag nagsama sila dito, nagki-create ng humming, ano. So kung ano niyo diyan sa inyong mga amplifier, kung na-observe niyo yan, so bibigyan natin yan ng solution ngayon. So yung iba kasi naglalagay pa ng ibang adapter na pang supply, ano. So ito sa atin ngayon, susubukan natin. So then share ko lang sa inyo. Ito kasing ano, sakto lang talaga, wala na siyang extra na supply. Ito kasi sa pan to, sa blower. So titingnan natin kung kaya natin dito sa blower. Kasi ano lang man to, maliit lang naman to. So ito nasa 1 ampere ata to, or 800 milliamp. So continue lang tayo, no. So ito, hindi natin kaya matesting kahapon kasi nga wala tong ano, putol din tong ano, wire. So ito nga, papalitan natin lahat, iko-kompleto na natin. At ito, itong ano, tuner, iba-bypass na natin to. Itong tuner ng speaker, ano. Itong selector, tuner, parang FM, nandito yung tuner, oh. Selector ng ating speaker. So ayan, bypass na natin kasi nga binaypass na din nila. So pinagpuputol-putol na nila. So ayusin na lang natin. So ito, continue lang tayo. Ito mga lods, gumawa ako ng ano, ng bridge rectifier or bridge, ginawa kong bridge diode, itong ano, no, 1 ampere na 1N4007 na diode. So ayan. So ito yung out, itong ano, nakaparallel na positive at negative. Ito ay negative side. Ito yung papunta sa ating USB. Yan na negative, positive. Ito positive, itong ito. So diyan tayo maghihina ngayon ng pang-supply na ating USB. So ito, ginawa ko dito kasi kailangan, kasi maiksi na to, pinutol nila eh. So ang gagawin ko, ito papunta dito sa ating ito sa likod na lang natin ihinang dito sa ano, no. So basta dito sa panang diodes, itignan nyo lang. Ayan, yung dalawang ano, itong dalawang diode na to na nasa gitna, ay pinag-isa natin yung kanilang paa. So basta tingin lang kayo sa Google mga lods, meron na mga bridge, no, kung paano mag-bridge. So ayan, then ito, hinang natin to dito sa tig-isang paa ng ating, ito sa gitna, ihinangan ito yung isa, din yung isa. Kasi yung ginawa ko dito, kasi yung sa gitna dalawa, isa lang ang connection. And then itong dalawang sa side, iisa lang din ang connection dito kung saan nakatap. Ito kasi easy na to eh, pupuntang ano. So ganun din siya, parang nag-link lang ako, no.
nagparallel lang ako. Binigay ko lang dito ulit yung easy pa rin. Yung ano, kasi dito na natin siya itatap. Kasi dito ko ito ilalagay ganyan. I-screw na lang natin yan mamaya. Tapos ito dito yung ating pang supply ng USB papunta doon. So susubukan natin kung walang ground ano. So kung di ba maghahaming. So ayan, continue lang tayo. Post ko lang yung video natin. So ayan mga lods, ito. Lagyan natin ng wiring. So ito yung papuntang ano natin. USB. Itong USB board na to. USB board module. So ayan. So itong supply galing transformer. So tinap natin dito sa ano. Ayan. So nakaparallel lang tong dalawang to. Parallel lang yan sila kasi nga pupunta din doon sa isang supply. Kasi may sariling bridge diode din yung blower. So ayan, may sariling bridge diode din siya. So easy lang din yan ang pumasok dyan. Pinagparallel ko lang yan. Ayan. Ito, testing natin. Tayo lagay natin itong control para matesting na natin. So ayan mga lods, ayan, ilagay natin ito para hindi masilaw. So ito, ayan, may power na. So may problem pa ata yung blower nya. Papalitan natin yan. So sa input ko nilagay mga lods, dito yung ito. Dito ako nagpa-in, itong input na to. Diyan ako nagpa-in, no. So yan sa ilalim yung wire natin, no. So yan yung ginamit natin na ano, para sa output ng ating ano, USB board na nilagay. So ito, testing natin. Sira yung USB ko. So FM muna natin. Sa FM kaming kamino para sa parta ko ni si klase ang sila mo eh. Yes, siya na mga hombre, taman suumot. 955-111. So wala siyang humming mga lods pagka iganyan nyo yung paggawa ng supply. I-bridge nyo lang ano, gawa kay bridge na bridge diode na 1 ampere. Ticket 1, the widest travel network in the Philippines. Yes, friend! Kumusta, yes, friend? Magandang morning sa'yo, yes, friend. Hello! Another day, another... Bluetooth natin. So ayan, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano, huwag kalimutang i-like ang ating video dyan. So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. So ulit na lang tayo. So ito at bu-bluetooth natin, hindi tayo makapag USB. Sira, namamatay kapag ka pina-plug natin, namamatay yung ano, kung saan natin ginagamit yung USB, nasunog na ata. So pair new device, bu-bluetooth muna natin to. Bluetooth Kibido. So meron pa tayo extra na natirang ganito para doon sa isang amplifier na palagyan din ng USB. So connected na tayo. Music. So yun, music tayo.
So yun, makanda naman na tayo itong mga lods, ano? So hindi na natin masyado pahabain pa yung video natin. Ibabalik na natin yung lahat dito. So tumutunog naman na. So ganun lang gawin yung mga lods kapag mag-a-add kayo, no? So lagyan nyo lang ng bridge diode na 1 ampere. Kahit saan kayo, pwede rin dito sa 12 volts kung gusto nyo kumuha, pwede rin dyan. Basta lagyan nyo lang ng bridge. Kunin nyo lang yung isang blue, ito isang blue at saka yung isang black. Tatap nyo lang dito, kukonek nyo dun sa ilalim para sa easy side, para yung secondary papuntang USB natin. So ayan, at God bless ating lahat mga idol, at magandang buhay, ano? So ayan, at bye bye mga lods.